sa iyo, Masantos siya Kaposan at si kayo namin, Kibalaya at taga Pangasinan. Tama po yun, ano? Mayroon po tayong monitor ngayon, dalawa pong low pressure area. Itong isa po ay baka bubuo lamang po nito kanina, ito kagabi, hanggang sa ma-meet po na yung criteria. So, ginawa na po itong isang LPA. Ang maganda nga lang po sa ngayon, ito pong nasa may coastal waters ng Jumalig, Quezon. Ang maganda po sa ngayon ay kung mapapansin po ninyo yung pinost natin sa Facebook ng Pag-asa na satellite image, ang kulay po ng bilog ay green. Ibig sabihin po niyan, unlikely o mababa, napakababa po ng tsansa na maging bagyo po ito. Subalit yung pong nasa may west naman po ng 190 kilometers kanluran o west ng Dagupan City, nasa medium chance naman po ito na maging bagyo. Ibig sabihin yan, may malaki po ang chance na maging bagyo po ito dahil papalayo na po ng ating bansa at papunta na po ito ng West Philippine Sea. Ang maganda naman po nito ay moving away ito sa ating bansa. So, mawawala na po yung epekto nito sa mga susunod na araw. Yun nga lang, dahil dalawa yung LPA natin, asahan natin na patuloy pa rin pong hatakin nila yung habagat. Yun po yung magdudulot ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa northern, central, southern hanggang sa Visayas po. So habagat po yung nakaka-apekto. So sa ngayon po sir, may mga warning advisory rin po ba tayo, rainfall advisory na ipinalabas para po dito po sa dalawang sama ng panahon po natin, sir? Doon po sa advisory, una po, hindi po magiging bagyo yung dalawa within 24 hours. Hindi po inaasahan na magiging bagyo yan. Doon naman po sa rainfall, yung rainfall advisory na nilalabas naman po ng ating mga kasamahan sa Northern Luzon. Ito po yung mga mayroong Doppler radar sa Baler, sa Benguet, and then dito sa May Apari. Sa kasalukuyan po ay wala pa naman po silang issue na advisory. So ibig sabihin wala pa naman pong nakikitang magiging pag-ulan dito po sa Pangasinan. Maliban lamang po dito sa Batanes, Benguet, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at saka Ifugao. So ito po yung mga lugar kung saan nakita ng ating Doppler radar na may paparating na ulan. Pero dito po sa Pangasinan, as of this hour, habang nag-usap tayo, ay wala pa pong warning signals o rainfall advisory na pinapalabas po yung mga kasama natin sa Tugigaraw City. So ito pong makulimlim na panahon ay dala rin nga po dito sa, of course, sa LPA at ito pong habagat po sir at may panakanaka po nga mga pag-ulan at kasi nga po pag ganitong panahon, alam naman po noong nakaraang mga linggo lamang po ay talagang kahit wala pong bagyo ay yung pong pag-ulan na bumuhos ay binapo ang Dagupan City po, Sir Renier. Opo, tama po yun. Actually, yung mga pag-ulan naman po, bawat probinsya, bawat lugar, hindi naman po pare-parehas ang lakas ng ulan. Depende po yan kung saan natapat po yung pinakasentro ng thunderstorm. So, yung naranasan na ulan ng mga nakarang araw, dahil po nasa yung tinatawag nating severe thunderstorm. So, nasa pinakataas, natapat po talaga yung thunderstorm dito po sa Pangasinan. Kahit hindi lang po malakas na ulan, kasama po din po yan yung malalakas na hangin. Sa bawat lugar, hindi po pare-parehas dahil ang malakas lamang po yung pinakasentro, and then habang lumalayo na po yun, ay unti-unti rin pong humihina from heavy to intense and then hanggang sa magiging minimum na lang o konti na lang yung mga pag-ulan. Sir Iner, hanggang kailan po ating maranasan po ito po nga mga sama ng panahon po natin? Kasi binabanggit parang hanggang matapos po ito pong taon po na ito ay may mga ilan pa rin pong mga bagyo at ito pong inaasahan po na La Nina na naman po, Sir Iner. Opo, actually patapos pa lamang naman po tayo ng August at medyo lumagpas nga po yung bagyo na hindi ako nagkakamali, naka-4 na tayo at kung mabuo itong isa, baka maging pang-5 pa itong si Jacinto kung sakaling mabuo pa. So lumagpas tayo doon sa forecast ng 2 hanggang 3. Nasa peak pa rin po tayo ng habagat. So ito yung time talaga na rain season sa Pilipinas. Hanggang September yan, may mga pag-ulan pa rin po nating maranasan. Pero once na dumating na po yung October, November, magpapalit na po yung season natin. From habagat, magiging northeast monsoon na po tayo. So dito po sa Pangasinan, mararanasan na natin yung malamig na temperatura and then mga nahihinang pag-ulan na lamang po. Pero sa ngayon,
nasa peak pa rin po tayo ng habagat dahil August pa lamang po and then papunta pa lamang tayo ng September. Kailangan pa rin po natin kahit nasabihin natin nakakapinsala itong mga pag-ulan kasi po karamihan po sa mga tao sa Northern Luzon ay mga magsasaka. Kailangan po natin ng ulan at minsan po nakakatulong din po ito dahil yung mga tubig na hindi stagnant na, nawawas out naman po yun. So malaking bagay po yun para mabawasan po yung dengue kasi doon po namumugad yung mga lamok. So wala po tayong magagawa, ganun po talaga sa ating bansa na pagdating ng July, August, ito po yung talagang pag-ulan. At kailangan din naman po natin talaga ito. Sa ano po sir, ilan pa rin po yung mga tinataya po nating mga bagyo na papasok po sa ipong Philippine Area of Responsibility? Mayroon yung tinatawag kami na magla-landfall and then yung papasok lamang gaya ng mga mga bagyo. So, by September, mga isa o dalawa na lamang po yan hanggang November and then by December, isa na lamang po yan. So, mga apat pa hanggang 5 na maaring makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang medyo delikado lang sa mga panahon na ito ay landfalling o dadaan sa kalupaan. Pagdating ng September, karamihan dyan ay Central o Southern Luzon ang dadaanan or Northern Luzon. Pero pagdating ng October, November, nasa Southern Luzon na yan. And then pagdating naman ng December, kung mayroon talagang bagyo, baka umabot ng Visayas hanggang Mindanao. Kasi po kalakasan na po ng amihan yan. So tinutulak po yan ng bagyo pababa dahil hindi na po ito makakilos pahilaga. Yes. Sir, sako pa rin po ba ninyo ito pong monitoring po ng high tide or low tide na inilalabas po? At kasi ito rin po yung sa mga taga-Dagupan po sir at sa mga nasa coastal area po ng Pangasinan, ito po yung mga minomonitor po natin kahit wala pong ulan, yung po mga mababang lugar kapag high tide, talaga naman po nga binabaha. Sir, kailan po ba mga ganito, ano po ba ang mga saingan po natin, paano po natin monitor po ba yung gravity? Kasi syempre gravity, yung high tide po natin Sir Kitlong. At paano po ba ito? Mayroon po kaming unit sa Pag-asa, yung astronomical unit, sila na yung nag-i-issue. Mayroon isang libro na nilalabas taon-taon yan at nakikita roon kung saan yung mga lugar, kung saan nangyayari yung mga high tide. Actually, libre naman po yun. Kung susulat po tayo, lalo na pag government office o radio station, para may idea po tayo kung nasaan po yung mga lugar at anong oras yung magaganap yung mga high tide. Pagdating ng December, ginagawa na nila yung pagdating ng 2026. So, by January, malalaman na natin kung nasaan yung mga lugar. So, advance, makikita po natin. Hindi lang ako makapagsalita kung kailan at saan dahil hindi ko unit yun, hindi ko kabisado. Mas maganda siguro kung si Mario Rimundo yung pinaka-happy nila ang magsasalita tungkol dito. Kasi baka mamaya magkamali ako kung paano ko ipaliwanag. Alright, sige po sir. Yan din po yung isa po sa mga concern po dito sa Dagupan City na kahit po tirik po ang araw po ay baka po dito sa ilang pong mga lugar dahil po sa high tide po na naranasan. Sir Kitlong, Sir Hiner, no, sa ngayon at least nalaman po natin na medyo hindi naman po magiging isang malakas na bagyo po ito, yung po nga LPA po natin na pinag-uusapan at yun po aalis din po naman, Sir Kitlong. Siguro, minsan na lamang po natin sa pong mga kababayan po, Sir Hinera, para po at least sila po ay mapaalalahanan po, lalo po ngayon po at of course nasa rainy season pa rin po tayo. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasama kami. Mga kababayan, dalawa pong LPA yung minomonitor natin. Bagamat yung data po ngayong araw, within 24 hours, ay hindi po ito nakikita na maging isang bagyo, ay mag-ingat pa rin po tayo at maging alerto pa rin po. At maganda po na lagi po nating malalaman kung ano po yung update dito po sa mga bagyo. Mamaya pong 2:00 ng hapon, magbibigay muli ng update po dito. I'm sorry, medyo inuubo tayo. At yung forecast po kasi ngayon within 24 hours. So yung susunod na araw, posibleng magbago po yung nakikita ngayon. Ganun pa rin po, i-follow po natin yung Facebook ng Pag-asa kasi po, lalong-lalo na yung Northern Luzon dahil nag-i-issue po ito ng mga thunderstorm at rainfall advisory para malaman po natin
kung alin lugar, kasi within 2 to 3 hours kung kailan magaganap yung ulan. Pag nakita po ito ng Doppler radar, ay magbibigay po tayo ng babala. So para malaman natin, ma-update po tayo kung saan po yung lugar na maaring magkaroon ng mga pag-ulan. So yan lamang po, mag-ingat po tayo palagi at maging alerto po tayo. At with that, maraming salamat po sa inyo, Sir Henry Kitlong, at pong weather specialist sa mula mismo sa Pag-asa. Magandang araw po sa inyo, sir, at mabuhay po kayo. Yan po mga kabombo, ating pong nakapanayan po ang ating pong kababayan